Ano kaya yung pinagkaiba mo? And ang reason kung bakit andyan ka ngayon? Nagsimula ako sa pagiging seafarer, pero doon ko na pagtanto na hindi pala ako doon talaga tatagal. Dahil sa isang pangyayari sa buhay ko, isang turning point yun, napaisip talaga ako. Para sa akin ba to, or is it really good to continue? So sa ganitong sitwasyon ba, susuko ba ako? I will let my family down dahil lang sa ganun. Nananatili ka pa rin dyan, 61 years old ka na, nandyan ka pa rin. 40 years ng buhay mo, in-spend mo dyan. How about your family? Intindihan mo naman yung pamilya mo. Kaya kayo dyan, no? Pinagpapalit nyo yung oras nyo sa mga anak nyo para saan? Sa pera kakapiranggot? Walang kapalit ang oras mo dyan sa mga batang iyan. Anong sakripisyo yung sa tingin mong mabigat para sa iyo? 6 years after that na nagsimula akong mag-abroad, worst thing happened. Kamusta mga kabarot kabayan? Mix Jose here and welcome sa panibagong episode ng The Mix Jose Show. Ang programang maghahatid ng kwento, ng inspirasyon at tagumpay sa bawat Pilipino. Ang guest natin today ay isang dating seaman at ngayon ay nakapag-for good na at negosyante na siya. Anong nagtulak sa kanya para pasukin ang mundo ng pagnenegosyo? Hindi ba sapat ang kinikita sa barko kaya siya nag-for good sa Pilipinas? Kasama natin ngayon, wala nang iba kundi si Mr. Limuel del Castillo. Hello everyone! It's a great pleasure to be invited here sa ating napakagandang show with Sir Mix Jose. Glad to be here. Paano ka nagsimula sa pagiging marino? Bakit ka naging seaman? Yung idea kasi sa pagiging seaman, Sir Mix, nagsimula to nung high school ako eh. Before ng graduation. Kasi napag-isip-isip ko kasi dati na pamilya din po kasi ako ng mga seaman. So, sa amin, we are a group of family na yung mga relatives ko seaman din. At nakikita ko talaga yung angat ng buhay sa pagiging seaman. Nakikita ko sa kanila, may bahay dito, may coach dito, and then yun yung napo-foresee ko talaga. So madaling sabi na inspiration na parang may konting inggit din sa estado ng buhay nila. Ayun. Saan ba nanggaling ang buhay ni Limuel del Castillo bago siya mag-seaman? Yung panimula ko kasi, Sir Mix, is kagaya lang din ng mga typical na pamilya. Simple lang, anak ako ng isang mekaniko, tapos isang production operator ng isang kumpanya, which is puro sila empleyado. Ngayon, sa kagustuhan ko talaga umangat yung buhay ko, nakikita ko din naman sa mga relatives ko na yung pagbabago ng buhay nila sa pagiging seaman, mas madali. Gintrap ko na talaga yung opportunity. Pinili ko talaga maging seaman. Pero kung may pera kayo, ano sana ang, kumbaga, galing naman kayo sa okay na pamilya, magsisiman ka pa rin ba? Kung may resources kami, ang pinakagusto ko talaga nung high school talaga ako, yung school kasi na in-attendant ko is more on technical. So love ko talaga yung electronics, yung mga technical aspect ng pagtatrabaho. Kagaya na lang ng mga industrial electronics, paggagawa ng mga linya dito sa ating building or sa ECE naman, yung Electronics Communication Engineering. Yun talagang pinakagusto ko. Kasi during our high school days, doon ako magaling. So talaga mahilig ka sa buting-pay? Yun. Alright. Mahilig ako sa buting-pay. Kaya ganyan din talaga yung naging negosyo mo. So, kwento mo naman sa amin, yung journey mo pag alis ng bansa, kailan ka ba umalis, tapos paano yung simula ng seafaring career mo? Year 2013, Coach, una ko talagang start ng journey ng pagiging seaman ko. And then, doon ko din nalaman talaga ng reality sa pagiging isang seaman, hindi rin pala talaga madali. Marami kang mga sacrifices na talagang dapat mong i-endure, tatapusin mo yung trabaho mo sa barko, tatapusin mo yung kontrata mo, and then uwi dito sa Pilipinas. Anong sakripisyo yung sa tingin mong mabigat para sa iyo? Unang-una yung pagkalayo mo sa family. Kasi ako family-oriented kasi akong tao. And as much as possible, ayaw ko talagang malayo sa family ko. So, isa yun sa mabigat na sakripisyo na dinaanan ko talaga nung seaman pa ako. Sino in particular sa family members mo ang typically na nahihirapan ka kapag andun ka sa barko tuwing nawawalay ka sa kanya? Na-enjoy ko naman yung pagiging seaman, Sir Mix, actually. Kasi mataas yung oportunidad. Pero dahil sa isang pangyayari sa buhay ko, isang turning point yun, napaisip talaga ako. Para sa akin ba to, or is it really good to continue? Ayan, kwento ko sa'yo, Sir Mix. Kasi yung mama ko, siya talaga yung pinaka-confident ko, aside sa papa. So sa lahat ng pagkakataon, siya yung nilalapitan ko to seek advice.
nung na-promote ako sa pagbabarko bilang isang third engineer, unang sampa ko, promoted on board kaagad. I really appreciate those opportunity. Tapos, yung kumbaga, maganda sa feeling na may nagtitiwala sa'yo sa isang sampa lang. And with regards sa opportunity, well, magbabago talaga buhay ko. Kasi malaki yung earnings na ano, kung nasa operational level ka na, lalong-lalo na sa third engineer position. It happens na out of the blue, nung na-promote ako, doon naman nagkasakit si mama. Doon medyo na-question ko yung pagkakataon na eto na sana yung pagkakataon para umulad yung buhay namin eh. Pero merong isang sitwasyon na para bagang hindi pa binibigay sa akin ng pagkakataon. Lahat ng resources ko during that time, doon napupunta sa financial support ni mama. Ang hirap nun. Paano mo kinaya yun? At first talaga, Sir Mix, during that contract, yung kontrata talaga nun, 4 months lang ako, tumawag ako kay mama eh. Hindi ko mawala sa isipan hanggang ngayon eh. Parang sa akin, fresh na fresh pa rin tawag ko sa kanya. Ma, parang hindi ko kaya dito sa barko kasi nga mahihiwalay ako sa inyo. Tsaka ang bigat na responsibilidad because I'm only 23 years old that time. Responsibility, third engineer kaagad. So alam niya ng ating mga kabar. So tumawag ako isang gabi, actually yung Mia. Sabi ko sa kanya, Ma, ang bigat ng responsibilidad. Parang hindi ko kakayanin. And then, nasabi na lang ng mama ko sa akin, sige na, hanapan na lang natin ng paraan. Kasi alam mo naman, may sitwasyon tayo ngayon. Kailangan natin ng financial. Then, pinaintindi niya sa akin na ikaw yung meron ngayon eh. Sana. Pero kung yun talaga yung gusto mong mangyari, gusto mong umuwi at hindi na magbabarko, then hanapan namin ng paraan ng papa mo. Lahat ng mga na-acquire naming asset, pwede naman natin ibenta. So, sa ganitong sitwasyon ba, susuko ba ako? Sa ganitong sitwasyon ba, I will let my family down dahil lang sa ganun? Eh ako yung may opportunity talaga na magbangon sa kanila. Alam nyo, iba talaga ang pagmamahal ng magulang sa anak. Lagi pa rin nating iisipin ang ating mga anak kahit nahihirapan tayo. Kahit magkasakit pa ang magulang, ang unang-unang papasok pa rin sa isip mo ay ang tunay at malalim na pagmamahal mo sa anak mo. Nasaan na si mama mo ngayon? Ayun, Sir Mix, kasi na-enjoy ko yung pagiging seaman ko after that eh. Nag-continue ako. And then, yun nga, na-enjoy ko siya, pero with the situation na mabigat pa rin kasi I have to finance doon sa medical expenses ni mama. Tinutuloy ko naman yung pagiging seaman ko. Pero at the end of the day, habang tinatrabaho ko yung mga responsibility ko as a seafarer, doon pumapasok pa rin sa akin ay paano kaya? May mga questions ako until dumating pinaka talagang sitwasyon na nakapag-decide talaga ako na to stop. The year 2020, eto na. Dahil sa haba na ng fighting ni mama sa sakit kasi kidney failure and she undergoes dialysis. Dialysis patient siya, meron siyang mga ina-undergo na treatment ngayon. And it will really deprive yung sa health ni mama. Until such time, 6 years after that na nagsimula akong mag-abroad, worst thing happened na maalam talaga si mama. Good thing siguro kasi nangyari yun, nandun ako sa tabi ni mama. Sabihin siguro, mamas boy ako, pero ito, siya yung naging confident ko all through those years. Siya yung pinagsasabihan ko ng mga problema ko all through those years. Siya yung tinatawagan ko lagi. And then, it happens na nakakalungkot lang. Kasi how about kung naiba yung sitwasyon? Thankful pa rin nga ako kasi nandun ako eh. In her deathbed, ako yung tao na last person on her side before nalagotan siya ng kitina. And then nagtanong na ako sa sarili ko, sabi ko, eto ba talaga yung buhay na gusto ko? How about if I start a family? How about if I continue this life? Alam ko maganda po, opportunity abroad. Pero kung ganito yung mangyayari, parang hindi ko kakayanin. Kaya turning point sa akin yun. And I'm very thankful na nangyari din yun in a way na talagang na-open ako sa aking sa mindset ko na-open na talagang maghanap na ako ng other alternative ways para mag-income dito sa Pilipinas. And then, I'm in a verge of making my own family na rin doon eh. Isa na pag-isip ko talaga, ayoko nang iwan yung pamilya ko. Mahirap nga yung sitwasyon na gano'n. Tapos, I'm creating my own family. And then, it will happen again. Hindi kasi talaga permanente ang oras ng mga mahal natin sa buhay. Kaya sabi ko nga sa mga lumalabas ng bansa dito, cherish each and every moment. Sana hindi nyo nakakalimutan na kaya kayo lumalabas ng bansa para sa pamilya. Di naman habang buhay andyan ang pamilya natin.
kung hihintayin mo na lumipas ang oras, andyan ka pa rin at hindi mo ginagawa ng paraan. Huwag naman sana, pero pwedeng merong mamaalam nang wala ka. At ayun ang pinakamasakit. Kung may mensahe ka, nasaan man si Mama ngayon, anong masasabi mo sa akin? Mama, thank you very much for being there all through those lives na ibinigay mo sa amin at saka sa suporta. And then, I want you to know na yung anak mo ngayon patuloy na lumalaban para sa pangarap at patuloy na aabutin at aabutin ang mga pangarap para na rin sa ating mga pamilya. So, ito Limel, ngayon nakapag-decide ka na magnegosyo. Paano naman tayo napunta sa Haranya Musical Instruments? Hobby ko talaga yung Sir Mix, yung pagigitara. And kung hindi mo na itatanong, pag nandun ako sa barko talaga, most of the time, na free time ko, gitara talaga yung hinahanap ko. So, yun yung parang kumbaga recreation time ko. Bigyan wala akong gitara sa barko, okay na ako eh. Yun yung parang consoling moment ko. Na after ng hard work, pakantahin mo lang ako, paggitarahin mo lang ako sa kahit na sa kabina lang, so okay na ako. So, it's a way of getting out to reality na meron din akong oras sa akin na talagang mag-relax lang and kasama yung gitara. So, kahit nung nasa barko ka, mahilig ka rin talaga mag-gitara. Ngayon nandito ka na sa Pilipinas, nag-isip ka ngayon, sige, ninegosyo ko gitara. Tapos nakapag-decide ka na because of a crucial event sa family na magfo-for good ka at magnenegosyo ka. How did that process happen? Meron ba mga kumontra sa'yo? Meron bang nang maliit sa'yo? Anong pumasok sa isip mo nung sabi mo na, sige, pinaghirapan ko na tong oras ko sa barko, na-promote ako unang sampa, ang lupit ko na bilang seaman, tapos ngayon magbibenta na lang ako ng gitara. Actually, Sir Mix, magandang tanong rin yan kasi na-experience ko rin before yung mabuli somehow. Yung mabuli na talagang questionin ka, maganda naman performance mo sa barko. And third engineer ka na. Isang position na lang, magiging second engineer ka, management level na. Tapos nahihibang ka na ba? Nabubuwang ka na ba? Ipagpapalit mo yung profession mo na yan sa hindi uncertain na bagay. Pero meron kasi akong nakita na hindi nila nakita. Ganito kasi yun, Sir Mix eh. May nabili akong gitara particular sa Argentina. So, kaya convert natin siya into peso, 6,000 pesos lang. Ngayon, inuwi ko siya. Nagandaan talaga ako sa gitara na yun. Premium quality talaga kasi galing doon eh. Sa Argentina. Yeah, Spanish countries. Di ba, sa history natin dito, ang mga talagang magagaling mag-gitara. One way or another, na-influence tayo sa mga Spanish eh. So, ganon, nung inuwi ko siya, sinubukan ko itong ibenta online. And then, after a few moments of posting, merong nag-inquire. Binenta ko siya mga nasa 10,000. So, grabe yung tubo. And then, nag-inquire siya sa akin, nag-meet kami, nagandahan siya, and boom, nagkaroon ako ng sales. Hanggang sa napagtanto ko na why not kaya na maghanap ng mga gitara, pre-love guitars naman, sa social media. And then, I will go buy and sell. Ngayon, nag-hit yung pandemic. Yung pandemic talaga nun yung medyo naglakas ng loob ako talaga na to open or i-embrace talaga yung pagnenegosyo sa ganitong industry. Kasi nung mga panahon na yon, may mga napipilitang magbenta ng kanilang mga pre-love guitars. Ngayon naman, yung ginagawa ko naman is binibili ko yon in a very affordable price and then mini-maintain ko lang. Ginagawa kong bago, parang bago. Hindi mo lubos makikita na parang used siya eh. Ginagawa ko, parang bago talaga, brand new. Tapos pandemic mo pa Pandemic pa yun, sinunod. Sabi nila, ang hirap doon magnegosyo ng pandemic. Anong masasabi mo? Actually, doon talaga nag-hit eh. Noong pandemic eh. Kasi, yun nga, bumili ako ng mga pre-love guitars, inayos ko, sinet up ko, and then pinagbebenta ko. Until such time, Sir Mix, na yung demand parang lumaki. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, okay, may capital ako, tapos meron akong negosyo, meron akong produkto na maganda, and demand dito sa lugar ko, kasi maraming gustong mag-gitara, doon ko na nasimulan maghanap ng supplier. And then, thankfully, ang bilis kong nakahanap ng supplier. Ngayon, naghahanap ako ng supplier, ang dami pa rin ng demand noong panahon na yon. Yung mga tao sa pandemic, nandyan lang sa bahay nila eh. And then most of the time, nung pandemic, yung ibang industry hindi nakakilos, nasa bahay lang yung mga tao. And then yung mga mahilig sa gitara, walang time noon. Ngayon, nung pandemic, nagkaroon ng time. Naging leisure naman nila yung pagigitara. Yung hobby nila, nagkaroon sila ng time to play the guitar. Ngayon, nag-invest naman sila ng mga gitara. Doon sila parang bumili sa pagkakataon na yon para i-enjoy yung sarili nila, para hindi maisip yung pandemic. Galing. So, nung mga panahon na sinisimulan mo ito,
And ngayon na continuously running ang Haranya Musical Instruments, magkano yung nabebenta nyo sa isang buwan? Roughly nasa 30 to 40 units sa isang buwan. Grabe. So magkano yun in sales? Umabot tayo ng 6 digit in sales particularly yung pinakamataas namin na inabot is 300,000. Grabe. Diba? So ang sabi nila, ang hirap daw magnegosyo pag pandemic. Ang sabi nila, mahirap magnegosyo kasi meron akong iniindang problema. Ang sabi nila, mahirap magnegosyo dahil wala sa timing. Pero nakikita nyo naman sa istorya ni Limuel del Castillo na kahit madilim ang ulap, kahit nanggaling siya sa isang malaking trahedya sa pamilya, walang timing ito. Kung gusto mo, gagawan mo ng paraan. Kung ayaw mo, o kaya ang dami-dami mong dahilan, kaya itigil mo na yung dahilan mo na yan. Ano kaya yung reason? Ngayon, ilang taon ka na sa Pilipinas? 3 taon na. Ayan, o ibang-iba ang istorya mo kumpara sa typical na istorya ng seaman. Sa tingin mo, ano kaya yung pinagkaiba mo? And ang reason kung bakit adyaan ka ngayon? Risk taker din ako. So, willing din ako isugal kung anong meron ako para sa pangarap ko. Kasi nga, oo, nagsimula ako sa pagiging seafarer, pero doon ko na pagtanto na hindi pala ako doon talaga tatagan. So, meron din akong kagustuhan na mag-for good dito sa Pilipinas, and thankfully, nakita ko siya. Through my business, Haranya Musical Instruments, ito yung nakapagbigay oportunidad sa akin na mag-for good talaga dito sa Pilipinas and makasama ko yung family ko. Anong mensahe mo sa mga viewers natin na gusto rin magtayo ng sarili ng negosyo, kung seaman sila or FW, o kahit sino pa na merong passion sa pagnenegosyo, para magaya nila yung resulta mo? Huwag tayong matakot sumubok ng bago kasi pagka gusto natin ng panibago sa sarili natin or sa buhay natin, kailangan din talaga tayong gumawa ng bago. Sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga seafarer na katulad ko, yung pagiging seaman natin, hindi yan tatagal. It's wise to say na magiging seaman tayo para talaga mag-gain ng resources, mag-gain ng capital, at kung ano man yung gusto mo, na dati mong gusto mong gagawin tapos hindi mo nagagawa kasi nandyan ka, hindi yun sa pagiging ready . Dapat mag-take ka rin ng risk. Oo, mag-gain ka ng capital. After mo mag-gain ng capital, talagang subukan mo dito. Sumubok ka ng pagninegosyo dito sa Pilipinas kasi lahat ng nakikita natin sa ating mga surroundings, meron talagang nakinabang yan . Merong yumaman dyan. And all you need to do is to find kung ano ba talagang swak sa'yo. Huwag kayong matakot na bitawan kung ano man yung nai-offer ng pagiging seafarer. Kasi title lang naman yan . Abot mo na yung chief engineer na posisyon, nasa pinakamataas ka ng posisyon. Pero nananatili ka pa rin dyan, 61 years old ka na, nandyan ka pa rin. Ang laki ng sinakripisyo mo kasi 40 years ng buhay mo in-spend mo dyan. How about your family? Intindihan mo naman yung pamilya mo na mayroon ka ding pamilya na gustong-gusto kang makasama dito sa Pilipinas. Gawan mo ng paraan. Magnegosyo ka dito sa Pilipinas. Okay. Ano bang makikita mo kung bakit itong mga seaman na kasama natin, panay plano tapos walang ginagawa? Yeah, magandang tanong yan, Sir Mix kasi status talaga. Ayaw na ayaw mabitawan yung status. Kasi mag-aaral ka, pagiging seaman, tapos galing ka sa pinaka-rating hanggang sa makamtan mo yung pinakatugatog ng pagiging seaman, chief engineer and master. Sa ganong sitwasyon ka rin, kasi sa ganong status ng kanilang buhay, feeling kasi nila, nakukuha na nila kung ano man yung pinaka-the best na i-offer ng mundo kung ma-reach man nila yun. Yun ang hindi nila mabitaw-bitawan. Pero, as I realize, maraming mga consequences yun . Marami ka talagang sinakripisyo din pala talaga nun . Unang-una doon is, meron ka lang pera, pero yung pamilya mo na iniwan mo sa Pilipinas, ayan, barumbado. Gusto ba nating mangyari sa atin yun. Kaya nga ako, as early as I can, lumabas talaga ako sa rat cycle na yun. Kasi gusto ko na yung pamilya ko, masubaybayan ko, yung paglaki ng anak ko, masubaybayan ko, and hindi lang ako father figure, nasa financial lang. Father figure ako na kung kailan ako kailangan ng aking anak, kung kailan ako kailangan ng aking asawa, nandyan ako available para sa kanila. Kung para naman sa 500,000, ba't hindi mo iwanan? Yung sa 500,000 kasi na yun, parang lock-in tayo dun . And then, hindi lang natin nare-realize na kung somehow we sacrifice that, kasi goods na yun . Pero yun nga, kung meron kang pino-foresee or meron kang
pangarap na gustong abutin sa buhay, lalong-lalo na kung gusto mo talaga dito mag-for good, isa yun sa dapat mong bitawan. Meron yung kasabihan na you have to let go of the good to attain greatness. Ay, ang greatness para sa iyo is... Yung greatness para sa akin, bahala na muna. Kung wala akong monetary sa ngayon, pagtatrabuhan ko, ihahassle ko yan, hanggang sa maabot ko ang pinakamataas, kaya ko ang lampasan yung sahod ko sa onboard Makasama ko lang ang pamilya ko. Given the time. At anong masasabi mo dun sa mga seaman na gastos ka na gastos? Sa mga kapwa ko seafarer, nagastos lang na gastos. Kung ganyan yung sistema nyo talaga sa pag-handle ng mga finances nyo, tatanda talaga kayo na nandyan lagi sa barko. Ano yung feeling na kompleto na kayo ngayon? Hindi ko ma-explain yung saya na nandito lang ako sa Pilipinas. At the end of the day, nakikita ko yung anak ko. At the end of the day, nayayakap ko yung misis ko. Walang halaga na monetary ang ipagpapalit ko dun sa sitwasyon na yan. Kahit offeran ka bigla ng promotion sa barko? Kahit offeran, ang ganda na palo ka ng chief engineer. Actually, hindi na mangyayari kaya expire na yung papeles ko. Ayan, hindi ko na talaga siya nirenew. Kaya kayo dyan, pinagpapalit nyo yung oras nyo sa mga anak nyo para saan? Sa pera kakapiranggut. Laking-laki kayo sa 100,000, 200,000, barya lang yan. Walang kapalit ang oras mo dyan sa mga batang iyan. Walang kapalit. Ako, kahit bayaran mo ko ng 5 milyon, 10 milyon, sa iyo na yan. Kung iiwanan ko yung anak ko at mayroon namang paraan para mahanap ang tagumpay sa Pilipinas, bakit ko gagawin? Hindi ako magpapakampante sa barya-barya tapos pamilya po ang iiwan ko. Hindi pwede. Ito po ang tanong ng isang viewer natin na si Harry Lopez. Sir Mix, seaman din po ako at ilang taon na rin po akong nagbabarko. Gusto ko pong magnegosyo pero hindi ako sinusuportahan ng asawa ko. Ano po kayang may papayo niyo sa akin? Alam mo kung ba't ayaw ko suportahan? Kasi yung asawa mo komportable na. Kahit wala siyang gawin, may pera siya. Bakit ka susuportahan? Tingnan mo puti-puti ng asawa mo. Ayaw niya mainitan Bakit pa siya lalabas kung may pera ka namang ipapadala? Diba? Bakit ka gagalaw? Kaya, bakit mo pa hihintayin yung asawa mo? Ayun ang point ko. Tingnan mo, sarap-sarap ng buhay. Nakahiga, nakaupo, nanonood ng TV, kumikita ng pera, nagpapadala ka Pag nagnegosyo ka, baka yung perang nasa bulsa niya mawala pa. So bakit ka nga naman susuportahan? Gawin mo yung sarili mong negosyo, hindi na kailangan ng 100% support. Simulan mo yan kasi buhay mo yan. Baka tapos kung talagang ayaw ka suportahan, mag-isip-isip ka. Talaga bang para kayo sa isa't isa? Kasi kung kamahal ka niyan, dapat gusto niyan kasama ka niya. Ayaw ka magnegosyo, di ba? Ibig sabihin ayaw kang kasama. Ayun ang masakit. Alam mo, you all have the right to say to your wife na gano'n na sitwasyon. Ipaintindi mo talaga. Kasi pagka hindi mo maipaintindi sa kanya, wala ding mangyayari. At kung worst case scenario na hindi ka naman talaga niya susuportahan, pero yun nga, susuportahan ka niyan. All you need to do para siguro sayuin mo. At saka ipakita mo na yung gagawin mo naman is para sa inyong pamilya, para naman din sa inyo, or para din naman sa kanila. Kaya magpursige ka, simulan mo na yan, yung negosyo na yan, and then try to prosper by your own muna. Kung hindi ka sinusuportahan, trapahuin mo yan. Kasi pag nagkaroon ka na ng resulta, yan ang panahon na ma-i-enganyo mo rin sila. Kanina, naikwento mo sa atin ang Haranya Musical Instruments. Ano ba ang paraan matutulungan ng Haranya Musical Instruments ang audience natin? Ayun, sa mga may gusto talaga na pumasok sa ganitong industry, musical instruments, mag-offer ng premium quality guitars at mga premium quality instruments sa kanilang mga customers. Well, nag-o-offer yung Haranya Musical Instruments na hindi lang produkto, pero ng trainings para ka makapagsimula ng negosyo. So ngayon, isa na namang istorya ng inspirasyon at tagumpay sa pagdinegosyo. Ang napag-usapan natin, matuto tayo sa buhay ni Lemuel Den Castillo at kung paano niya binuo ang kanyang sariling kumpanya. At kung gusto mo ba marinig ang istorya ng inspirasyon ng iba't ibang tao na nagtagumpay sa kanilang larangan, make sure to follow Mix Jose here in Facebook, Sign Off Business Academy, and Mix Jose_sign off sa TikTok at YouTube. See you sa next episode ng The Mix Jose Show, ang programang magbibigay ng istorya ng inspirasyon at tagumpay sa bawat Pilipino.